negosyo idea naman natin ngayon mga katipid tips, gumawa naman po tayo ng chicken anasal. Pwedeng panghandaan at pang negosyo. So the best, yung timpla po natin dito kahit simpleng-simple lamang po ito. Siyempre kung pang negosyo, hindi mawawala yung pinakang costing po natin. So kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. Yung gagamitin po natin sa ating chicken inasal ay hita po ng manok. And then, hinugasan ko na po yan, pinatiktikan, tapos nilagyan ko ng slice para manuot yung pampalasa na ilalagay po natin. So ito, imamarinate na po natin at gagamit po tayo ng Tupperware. Mas pinili ko yung plat para siguradong lapat na lapat yung ating pong chicken. Isalansa na po natin dito. Tapos, isunod na po natin yung ating pong pampalasa na gagamitin. Unahin na po natin ang suka. So, kahit anong brand pwede natin gamitin. Ako, sukang paumbong po yung lagi kong ginagamit. And then, lagyan na din natin ang patis, rock salt, ping, 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 ping. Durog na paminta. Maglalagay po tayo ng kalamansi. So, ito, 10 pieces. And then, gagamit tayo ng luya. Ngayon, para mas lumasa ng ayos, yayadya rin po natin. O kaya naman, pwede nating chop-chopin ng maliliit. So, after po ng ating luya, isunod na din po natin yung ating tanglad na gagamitin. Ngayon, para mas malasa, pipit-pitin po natin yan o kaya naman po ay pipinuhin. So, mahalaga po yung ating tanglad dito po sa ating chicken inasal. Tapos, ayan, isama na din natin yung pinakang dulo ng ating pong tanglad. So, dagdag lasa din po ito. Mimix lamang po natin ito ng mabuti. At after po nito, imamarinate po natin at least 24 hours. Kasi paghaba ng pagmarinate po nito, lalong pagsarap po ng ating chicken inasal. And then, hindi po tayo mahihirapan sa pagluluto. Kasi 'di ba kapag hita ng manok, medyo bloody talaga siya, medyo madugo. So, nang sa ganon, hindi po mahilaw kapag niluto po natin. So, ayun yung kagandahan kapag matagal din po natin minamarinate yung ating pong hita ng manok. So, dahil ito ay okay na mix-mix ko na yan ng ayos. Ngayon, ilalagay na po natin ito sa ating chiller. So, bukas, babalikan po natin ito. And then, pagkagising ko, babaligtarin ko din po para parehas is mamarinate yung ating pong chicken magkabilangan. See you tomorrow mga katipid tips. Ang sarap ng ating pong recipe ng chicken inasal. So, bago natin iihaw yung ating pong chicken inasal, gumawa po muna tayo ng pampamahid na gagamitin po natin. Gumamit tayo ng 1/2 cup ng oil. And then, maglagay tayo dyan ng atsuete. Pakukulayin po natin. So, ihintayin lamang po natin ito ng kumulo or hanggang sa kumulay. Magdagdag po tayo ng atsuete kasi yung ginamit kong una is hindi kumukulay. So, nagpabili pa ako ng isang balot. So, ayun, kumulay na siya. Ngayon, sasalain po natin ito. So, after 24 hours, napakabango nito pong ating chicken inasal. Ngayon, itutusok na po natin dito sa stick at iihawin na po natin. So, yung pinakang stick po natin, dito po yung malaking size and then binabad ko po ito sa tubig para yung stick po natin hindi po agad masusunog. Tutusukin lamang po natin ng mabuti para hindi po magpaikot-ikot yung pinakang chicken po natin. So, mag-iihaw na po tayo. Meron na po tayong pinarigit na uling sa labas. Oh no! So, ito na po yung ating chicken inasal. Titikman ko lamang po ito saglit, mabilisan para ma-share ko sa inyo yung pinakang lasa po ng ating chicken. Wow!
Ang sarap nito mga katipid tips, iulam sa kanin, lalong nakakagutom. Yung pinakang timpla na inilagay po natin, saktong-sakto po yung pinakang lasa dito. Yung inilagay po lahat nating ingredients, malalasa dito. Yung ating tanglad, yung ating luya, and then hindi siya ganun kaasim ha, kahit sa suka natin siya ibinabad sa kalamansi. Pero hindi po natin dito malalasa yung pinakang asim po ng ating chicken. Ang sarap ng recipe po na ito mga katipid tips, i-try nyo po ito. Good job. So, yung pinakang alat, saktong-sakto, idea sa ulam, lalo na pagsama-sama yung family po natin, merong bisita. So, pwedeng panghandaan at syempre, yung pangnegosyo po natin, pwedeng-pwede po ito. Pwede natin itong ibenta ng purong ihaw na chicken po lamang, isama po natin doon sa ating mga barbecue dyan. And then, pwede din po natin itong ibenta ng with rice. So, ngayon, bibigyan ko po kayo ng mabilisang costing dito po sa chicken na ginawa po natin. So, yan, gagamit na tayo dito ng Codico para mas mabilis kasi gutom na yung mga kasama ko. Nandito sila sa tabi-tabi ko. So, umpisahan po natin doon sa ating chicken. Nabili ko lamang po ito ng 170 pesos po ang 1 kilo. Sa grocery po ako bumili at kapag 10 pieces yung binili pong chicken, papatak na lamang po ng 170 pesos po ang per kilo. Yung ating 1 kilo at 900 grams, pumipresyo siya ng 323 pesos. Yung mga pampalasa natin, paminta, tsaka asin, 3 pesos. At yung ating suka at patis, 13 pesos. Yung luya at tanglad, sabihin na po natin na 15 pesos. Pero yung tanglad na ginamit ko, dito po yun sa tanim po namin. So, mas mainam talaga kapag merong tanim-tanim, no? Kasi merong mga ingredients na hindi na po natin bibilhin, lalo na po ngayon na mahal po ang bilihin. Yung pinakang kalamansi po natin, medyo mahal din, 15 pesos. Yung oil at saka atswete, 20 pesos. Kaya ang total po lahat ay 389 pesos. So, dito makakagamit po tayo ng 2 uling, 30 pesos. Sa pinakang labor, 50 pesos. Kaya ang total po lahat ay 469. I-divide po natin sa 8 na nagawa po natin. At ang kakalabasan po nun, 58.62 po yung pinakang puhunan po natin kada isang chicken. Ngayon, kung ititinda po natin to ng per piece, pwede natin siyang ibenta ng 80 to 100 pesos. So, depende po sa pinakang costing po natin. Kapag i-minus natin yung pinakang puhunan, so posible po tayong tumubo ng 21.38 po kada isang piraso. So, i-times 8 po natin. Ang kalalabasan po nun, 171.04 po yung posible po nating tubuin dito kung per piece po natin ibebenta sa 80 pesos po na bentahan. Ngayon, kung ibebenta naman po natin ito ng with rice, yung 58.62 na puhunan po sa ating chicken, mag plus 10 po tayo sa ating rice. So, may puhunan na 68.62 sa ating chicken at with rice na po yun. Pwede natin siyang ibenta ng 100 pesos. Kapag minus po natin yung pinakang puhunan, so tutubo po tayo ng 31.38 po sa chicken with rice. Diba? Pwedeng maalin, pwede po natin siyang negosyohin. Kapag iti-times 8 po natin yon sa inihaw po natin, posible po tayong tumubo ng 251 dito po sa chicken with rice. Pwede rin po natin itong ibenta ng bila-bilao. So, nakadepende na po sa atin. Ginawa ko lang siya kasi ang sarap po ng recipe na ito. Gusto kong ma-share sa inyo para ma-share sa inyo at maluto po sa family po natin. So, sana bago po ulit ng tapos yung video po natin, meron po ulit ako nidagdag na magandang negosyo idea po sa inyo. Kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!